Good day mga ka-stroke, isa namang pagpalang araw sa ating po lahat. Ayan, so for today's video ay tatalakayin natin paano ba ako nakamove on, paano ko ba nalampasan ang mga suliraning ito. Ayan, at syempre bago natin talakayin yon ay bibigyan ko pa rin kayo ng mga tips para sa mga exercise para naman sa daliri. Kung paano siya mapapagalaw at mabibigyan ng lakas. Syempre, bago natin gawin yan, kung bago ko pa lang po sa aking channel, yun pong i-like at inyong i-subscribe at inyong na rin i-hit ang notification bell para updated tayo sa mga video na kagaya nito na lumalaban sa stroke. Alright! So, umpisahan na po natin. Ayan. Bago po natin pag-usapan yung ating kwento, topic, ayan, ay magbibigay po muna ako ng tips para sa mga daliri. Ayan. Paano siya mabigyan ng galaw at mabigyan din ng lakas. Ayan. So, ito po ay ang unang-una nating dapat ginagawa habang tayo po wala pang galaw ang ating daliri. Ayan. So, ganito po ang gagawin natin. Dito po pala yan. Dito. Sa pinakagitna po, ayan, pipisilin po natin yan ng 20 beses. Ito po ay tumutulong para may-activate ang joint at saka ang kanyang muscle. Kailangan may-activate po yon. Ayan. Ayan, nakikita nyo po, may reaction po yung aking daliri pagka pinipindot. Ayan. 20 beses po yan gagawin. Ayan. Ulit-ulit po yan. Ayan. Kahit yung nanonood kayo ng TV, wala kayong ginagawa, nakaupo lamang, pindot-pindutin nyo ito. Ayan. Ayan. So, ganun po ang dapat nating gawin. Malaki po ang may tutulong noon. Ayan, ganyan po. Tapos, ang sunod, ay dito rin po, habang pinipindot siya, ayan, ay try po natin na ibuka ang ating daliri. Ayan. Kahit medyo mahirap pa siya, ayan, unti-unti natin, habang nabibigyan siya ng galaw, ay atin pong i-close open na ganyan. Ayan. Habang pinipisil siya dito. Dito po sa ibabaw po, dito sa, hindi naman siya sa gitna sa baba ng gitna. Ayan. Dito po. Ayan. Tapos close open. Ayan. Yan po, magandang exercise dyan pag nabigyan ng galaw. Tapos ngayon, ang sunod po ay ganito. Daliri po sa daliri. Ayan, magkakapartner na ganyan. Ayan, nakaganyan po. Tapos kaya ganyan po. Itutulak po ng malakas na kamay. Ayan. Gawin po natin yan araw-araw. Ayan, importante po ang daliri para sa mga pagdampot-dampot. Ayan, at para magkaroon din ng grip. Ayan, kailangan na-exercise din yan. Pero kagaya na sinabi ko noon, ang daliri po ay hindi po siya nakaka-recover ng sabay-sabay. Lagi pong may iwanan. Maaaring may iwanan ng hinliliit o palasingan o hintuturo. Ang sa akin po, naiwanan na yung hintuturo. Pero, recover na rin siya, kaya nga lang, mabagal siya. Ayan. So, ganyan po ang mga ginagawa ko pong exercise. Ayan. Tsaka po itong pinipisil-pisil dito. Ayan. Gawin po natin ang gawin yan. At makikita nyo rin na may pinagbabago at nabibigyan ng lakas at nabibigyan din ng bilis ng galaw ang ating mga daliri. So, gawin natin yan araw-araw. Huwag natin tigilan. Kung nabigyan rin naman ng galaw, ay galaw na natin ng igalaw. Ayan, ganyan na natin ng ganyan. Para doon siya masasanay
pagka lagi siyang iginagalaw. So, paano ko ba nalampasan ang mga suliranin na ito? Paano ko naka-move on? Lahat naman tayo, alam natin kung ano ang nararamdaman natin. Dahil ang stroke ay hindi talaga biro. Lalo na kung tumama sa'yo major, yung napuruhan ka. Yung talagang paralisado talaga ang kalahati ng katawan mo. Talagang walang galaw. Tapos ibulol ka pa. Talagang napakasakit nun. Tapos isa pa nga, pag na-stroke nga tayo kasi, siyempre, iniisip natin, burado talaga lahat. Marami na bura. Unang-una dyan, ang mga dati mong kaibigan, kabarkada, halos na bura yan. Nawala lahat yan. Totoo naman tanggapin natin yon. Pero sa pangyayaring ganyan, hindi naman natin malalaman kung sino talaga tunay natin kasama at kung sino ang tunay nating kaibigan. Dahil hindi naman lahat talaga ay talagang iwanan ka. Ayan, yan ang isa pa. Tapos, yung hanap buhay, nawala. Yung isang nagpapasaya sa iyo, basta lahat halos ang nagpapasaya sa iyo, nawala. Yung sa pangsarili, di ba? Hanap buhay, yung profession mo, yung pangarap mo. Yung biroy mo ba naman nasa gitna ka na ng pangarap mo, yung talagang halos nalampasan mo na yung nangangalhati na, lumampas ka na sa kalahati, halos mabot mo na ang pangarap mo, matutupad na. Tapos bigla namang di ba masakit yun? Nawala yung pangarap mo mismo. Ganon kasakit, ganon ka, napakahirap tanggapin lahat. Tapos ganyan ka pa, parang iniisip mo, lumpo, di ba? Tanggapin na natin, talagang iniisip din natin, wala kang silbi. Napakahirap tanggapin. Yung nangyari sa akin talaga ay halos taon din bago ko natanggap yan. Kasi nga, yung mga nawala sa iyo, naisip mo, napakahirap nang ibalik. Talagang nawala na. Kung maibalik ko, mahirap. Masakit talaga. Tapos wala kang ambag sa pamilya mo. Lahat sila nagpo-provide. Pero mo nasa bahay ka, nakahiga ka, tapos naka-diaper ka pa. Sa diaper ka dumudumi, sa diaper ka umiihi. Dinanas ko yan lahat, matagal ako bago nakatayo. Ako ngayon tatlong 6 months. Masakit talaga. Nag-umpisa yan na unti-unti ko siya matanggap, nang pumasok sa isip ko na habang panahon na lamang ba akong ganito, habang buhay na lang ba akong papayag ng ganito. Nag-isip din ako ng solusyon at ang solusyon na iyon ay yung lumaban ka, ay yung pumasok sa isip mo yung pag-asa, na may pag-asa pa. Kasi nga, nag-umpisa na rin ako mag-research. Marami akong nakita na naka-recover. Pero mga mabibilis na naka-recover, yun naman pala, mga na mild stroke lang. Paano naman yung katulad ko, na talagang hemorrhagic, na talagang patay talaga ang kalahati ng katawan. Ay napakadalang na nakita ko naka-recover ng ganyan. Pero hindi pa rin ako nawala ng pag-asa. Kasi nakakakita ko ng mga nakaka-recover, nakatayo, nakakalakad, bagamat kahit pilay sila, masaya na sila na gano'n, nakalakad. Gusto ko rin maranasan yun Doon pumasok ang aking pag-asa. Ayan. Talagang naisip ko rin na buhay pa nga binuhay pa tayo ng Diyos. Ibig sabihin nga, may pag-asa pa. Inisip ko meron pang nakahanda sa atin na maaring gawain, kaya tayo binigyan pa ng pangalawang buhay. Tsaka inisip ko rin na ang itaas ay hindi naman magbibigay ng pagsubok kung hindi natin kayang lampasan. Ayan, unti-unti rin yun pumasok sa isip ko noon, at saka sa puso ko rin na parang kasi halos yakapin ko ng stroke, niyayakap ko rin parang pinababayaan ko na rin ako ganitong lantang gulay. Hindi ako pumayag. Nung pumasok ako na ayaw ko na maging pabigat ng habang buhay. Nakikita ko kasi sa pamilya ko, ganon, na inaasikaso nila ako. Samantalang ako ay padre de pamilya. Kahit ikaw, nanay ka,
na ikaw rin ang bumabalik ka sa pamilya mo, 'di ba? Nagbago ninyo. Kailangan lumaban talaga. Ayan. Tapos ngayon, nung nag-uumpisa na ako lumaban, pero hindi ko pa rin masyadong tanggap yung talaga nangyayari sa akin. Hindi ko pa rin matanggap na ako'y na-stroke talaga. No? Tapos unti-unti ko lamang ngayon na nalabanan. Umabot pa rin ako sa depression na halos parang gusto ko nang tapusin Parang gusto kong ulitan na ulit ng buhay. Magulitan tayo. Yung parang gano'n ang iniisip ko noon. Yung walang pag-asa. Iniisip ko na wala na. Pero hindi Sa kabila pa noon. Napakalaki pala ng pag-asa. Kasi doon ako nag-umpisang lumaban. Tapos naghanap din ako ng yung mga mapapaglibangan. At nakakalimutan ko rin kung minsan ako na-stroke. Kagaya ng mga panonood niya ng ganitong YouTube. Ayan. Nakakalimutan ko na yung mga nangyayari sa akin ay naiisang tabi ko muna. Ayan. Kaya tapos sinubukan ko rin na makaharap na sa ibang tao, makipag-usap, kwentuhan, ayan, gano'n. Hanggang sa yung nag-iiba na ang aking takbo ng aking pag-iisip noon. Parang nakakaroon na ulit sa akin ng halaga ang buhay. Tapos hanggang sa ako na-therapy. Pero ako naman na-therapy, saglit din lamang Hindi rin ako nagtagal ang ginawa ko. Kasi babayad ka ng babayad sa therapist. May mamumulubi ka rin. Hindi balik kung talagang mayaman ka. Kaso nga, maghahanap ka pa ng mapoprovide ka pa ng ibabayad sa therapist. Ang ginawa ko noon, tinandaan ko lamang noon na yung kanyang mga ginagawa sa akin na step ng exercise, tinandaan ko yun. Tapos ako nang gumawa hanggang sa ako na nag-research. At nakita ko kung alin yung mga epektibo na gumagana sa akin. Nakita ko na nabibigyan ko ng galaw at nabibigyan ko ng lakas ang aking affected parts. Ako nag-self-therapy na ako. Ang nanaig sa akin na yung sipag kasi nakita ko na gumalaw siya Hindi ko na tinigilan talaga. Diniretso ko na, kinulit ko na talaga siya ng kinulit. Pero may disiplina rin naman. Nagpapahinga rin naman ako. Ayun. At saka isa pa, hindi ako nagtatagal sa upuan ng inaabot ng malong oras nang hindi gumagalaw. Ang ginagawa ko, nagpapalipat-lipat ako ng upuan, galaw ako ng galaw. At doon ko natuklasan na nasasanay ang aking affected parts hanggang saan unti-unti ko na siya nagagamit, nadadampot ko na, tapos pati paa, nailalakad ko na siya, pero ako pilay pa noon. Hanggang sa unti-unti ko na rin naiayos. At yan ay dahil sa aking tiyaga at sipag at paniniwala sa aking sarili, kakayahan. At yun nga, motivation, at saka yung determinado ka talagang gumaling. Ayan, dyan na mag-umpisa ang iyong pakikipaglaban kasi kasama rin dyan yung kailangan mo maging matapang. Kailangan mo maging malakas ang iyong loob. Ayan. Simulat yung talikuran mo na talaga. Yung parang baguhin mo na talaga yung lifestyle. Lahat yan mababago, pati pagkain. At hanggang sa unti-unti ko na naramdaman na nakakapunta ako sa karsada, nakakapunta na ako sa nais kong paroonan sa pamamagitan ng paglalakad. Ayan, at saka nakaka-mingle na ako sa mga tao. Yung hindi na ako nahihiya, hindi ko na kinahihiya na na-stroke ako. Tinanggap ko talaga lahat yun. At doon nagumpisa na parang napansin ko rin na nakakasabay na ako sa normal na pamumuhay. Hanggang sa nakapag-drive ako, tapos na sinubukan ko rin mag-apply nagde-deliver sa Lazada, ganyan. Marami natatanggap. Tapos kasi nga nakakakilos na ako, bisa akong bumaba ng sasakyan, na madali ako makalapit sa nais kong puntahan. Yun nga, sa madalit sabi, nakakasabay na ako sa normal na pamumuhay. At kahit sa bahay, sa pagkain, nagagamit ko na yung aking affected parts. At yan ay dahil sa aking tiyaga at sipag at sa paghihintay. Pero hindi rin yun ganong kadali. Talagang
may panahon din yan. At saka isa pa, dapat wala kang sinasayang na panahon talaga. Talagang dire-diretso dapat ang pakikipaglaban ng buong puso na naniniwala ka sa iyong sarili. Ganon ang ginawa ko noon. Hanggang sa, ito na ako. Bagamat ako naka-recover, but not 100% perfect talaga. Kaya masasabi kong okay na ang aking paglalakad, okay na ang aking kamay, nagagamit ko sa lahat ng bagay. Ako'y nagpapasalamat na rin. At syempre, yung mga nangyari sa akin naging aral din. Ayan. Kailangan maging matapang ka, kailangan lumabang ka. Maniwala ka sa iyong sariling kakayahan, at isa pa, isipin mo rin na kailangan ka ng mga mahal mo pa rin sa buhay. Kailangan ka nila. Kailangan mong lumaban, malakas ang loob, at may pananalig sa Diyos. Mahalaga ang ating buhay. Mahalaga. Marami pa tayong gagampanan sa mundong ating ginagalawan, kaya tayo binuhay pa. So, laban lamang tayo, kapatid. Iyon po ang aking ginawa. Talagang kailangan pursigido ka. Lumabang ka, mag-exercise ka. Kulitin mo ng kulitin, pero may disiplina. Yung hindi mo siya pinapersa. Bagamat matagal ang proseso, dahan-dahan, pero at least basta gumagalaw ka. Ayan. Napapagod, pero hindi susuko. So, yung ganun po ang aking ginawa, at sana ay makapagbigay din ako ng inspirasyon sa kagaya niya mga babago-bago pa na stroke na dumadaan pa sa depression. Ayan. So, yun pong isipin nyo, mahalagang buhay. Binigyan tayo ng pangalawang pagkakataon. Binigyan pa tayo ng isa pang pagkakataon, pahalagahan natin yon. Labanan natin. Ibig sabihin, pinalalaban pa tayo eh. At lagi natin tatandaan na tayong lahat na na-stroke ay gagaling, lalakas, at titigas. So, maraming salamat po sa panonood. I-share ko lamang po sa inyo ang aking naranasan. Talaga mahirap din. Pero at least, lumaban tayo. Yan. May tapang at lakas ng loob. So, maraming salamat po sa panonood. Ayan, pagpalain po tayo lahat ng po ang may kapal. Ayan, at sana tayo gisingin na sa ating pakikipaglaban. Labanan natin yan, may pag-asa. Ako na magsasabi. Kahit gaano ko pa katagal na stroke, may pag-asa pa. So, I love you all. Bye.